And so napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayon dahil nga nagsalita na ang Supreme Court sa hinain nga na petisyon siyempre ng ating mahal na Vice Presidente Inday Sara Duterte. Nakita ko ngayon sa newsfeed ko, Utol, na diba? Kanina pagising ko. Aba, may nangyayari na, sabi ni Antonio Luna. May nangyayari na. General Luna. So napakainit nga ng paglabas nito dahil nga talagang yung petisyon ni VP Inday Sara ay talagang grinant ng Supreme Court. At ito nga, medyo nagkaroon ng malaking pagbabago doon sa hinain na impeachment ng Congress laban dito kay VP Sara. Kasi noong una, naghain ng Congress, yung discuss natin kung ano yung mga grounds kung bakit siya may impeach. Yes. Ngayon, sumagot ang SC, ang Supreme Court, sa true spokesperson, sino yan? Kay Attorney Ting. Attorney Ting. Camille Ting. So, ang sabi niya, pahayag niya, na pinasasagot niya itong Congress ba? Oo, sa loob ng 10 araw. Oo. So, malaking bagay yung hinain ni VP Inday dahil nga talagang dito makikita. Kasi doon bumatay siguro yung mga attorneys na pinagsama-sama collab ng mga idea. Ito ngayong betraying the 1987 Constitution. Ibig sabihin nito, yung hinahabol ni VP Inday ay lumabag yung mga nagsampa doon sa 1987 Constitution. So, ano binilabag nila ron? Dahil sa... malabo na talagang maintindihan natin kasi hindi naman pang-apat na yan, di ba? Hindi naman tayo mga lawyers, pero ang sinasabi nga dito yung pagsampa ng impeachment kasi nga yung sinasabi nila na ang impeachment is 1 year lang, isang beses lang sa isang taon, tapos after that wala na. Pero itong ginawa nila pero ngayon pero ito talagang tumagal. Tumagal and then inabot niya yung taon. 'Di ba? Kasi pinag-uusapan 'yan mid of November, December. So ang dami and then eto nga nung malapit na yung campaign ng senatorials and ng local talagang sinalsal maigi yung issue. Okay, kumbaga hinalo-halo. Kumbaga hinalo. Kumbaga parang yun yung sinasabi natin na hinalo at minadali. Oo, kaya siguro itong so paano ngayon? Itong hinalo nila. Nasa Senate. Nasa Senate. Senate ba? Kasi dahil sa January, June 2. Kasi sa June babasahin to, pero ang hinahabol nga rito ng mga attorney, mga biyasa siguro na mga attorney na talagang sa ilalim ng Constitution kumukuha, talagang bawal yung ginawa o mali yung procedure na ginawa kasi nga dapat nung last December. Dapat diba? Yung hinahin nila na unang impeachment natin, dapat na kung hindi na proseso, wala na. Oo, kasi may nagsasabi na ang pagbasa raw nito, dapat yung mga senator na luma. Hindi yung mga bago. Kasi kung may mga bago ngayon, paano yung kung paano yung natalo yung yung mga senatorial judge? Wala ng impeachment. Wala na. Di ba? So, ayan nga, nakakagulat nga din at syempre, masaya din kasi talagang yung Supreme Court na dinig nila at talagang talagang na-explain sa taong bayan yung 10 days. So ngayon, titingnan natin bago matapos yung 10 days kung ano yung hakbang ng Congress
kung paano nila sasagutin yung sinasabi ng Supreme Court. So hindi pa tayo makapagsalita dyan kasi nga hindi naman tayo Supreme Court. Hintayin na natin resulta. Doon tayo sa resulta. Hintayin natin ang resulta. Di ba? Oo. Pero ito nakakabigla yung mga ginagawa ngayon ni BP Inday. Kasi nga, nakita diba? ko. Lahat ng pinuntahan niya viral. Oo. Di ba? Sa Misamis nakaraan, di ba? Misamis Oriental ba? Misamis Oriental. At saka talagang gumagapang, ha? So talagang gumagapang na po ang ating BP Inday Sara. So, yun yung mga moves na ginawa niya noon nung nasa DepEd siya na hindi alam ng mamamayan kung saan pumupunta si BP Inday. So makikita mo na lang sa ganito, di ba, nakapost na sa isang araw, makikita mo nandito na, di ba? So kumbaga, eto na siguro yung yung kinakatakutan ng ibang mga senators. Ba't ka naman natakot? Hindi. Kumbaga parang nandun Kumbaga parang nandoon pa rin yung 32 million na kapag kinalog ni Inday na ito yung iboto, baka. Diba? So baka. Yun ang kinatatakutan. Puta, simpleng ganun lang. Kahit sino naman, kahit gawin yung ginagawa ni Inday. Pero... bakit merong ibang pwede naman gawin ni Amy Marcos yun. Pero... pwede naman gawin ni... Pero iba yung karisma talaga ni BP. Ba't sila matatakot? Kahit sino pwede gawin yung ginagawa ni Inday. Ano bang kinababahala nila? Pero iba pa rin ang galaw. Iba pa rin ang karisma ng BP Inday pag lumalabas sa grounds. Sobrang iba pa rin ang karisma pagdating sa politika ni BP Inday. So kaya siguro yung iba nang gumaganon-ganon, kumakawang-kawang. Napag-usapan nga namin nakaraan, parang yung... Kasi siyempre, sa kabilang bako, di ba? Parang naiintindihan naman nila kung ano yung ng Duterte. Kasi galing sila ron Di ba? Naging kalyado ni PRRD naman niya. Sila Tito Sen, di ba? Manny Pacquiao. So, nagulit nga ako sa sinabi ni Tolentino Nagbibiro lang yan. Kilala mo natin si PRRD, di ba? So, siguro gano'n. So, ngayon, paano sila mababahala ngayon kung si Inday gumagalaw? Nako. Di ba? Huwag kayo mababahala. Pero, tingnan na lang natin sa makadarating na araw, linggo at buwan kung paano yung magiging sistema ng galawang Inday Sara Duterte. Oo, tsaka hindi lang yun since na nag-announce siya na tatakbo sa 2028 na presidente, lalong nauga, pare. May kahapon may kausap ako di ba? Alam mo kung ano sabi? Ano? Kasi anniversary ng EDSA kahapon. People Power, di ba? Pumunta ka? Hindi. Kala ko pumunta ka Tulog ako Ngayon, nakita ko sila Dilima. Laila De Lima. Na parang pinapaalala niya yung yung People Power at naging siyempre, of course, alam mo naman natin na anti-Marcos. Parang ironic, masyadong taliwas kasi pinapatigos niya, pinapaalala niya na about sa kay Marcos Sr. Pero ngayon, pro-Marcos Jr. siya. Di mahusay, no? Di ba? Siyempre, kung sino talaga yung binagbibigay, di ba, na kung saan ka nakikinabang, doon ka muna. Kasi mahirap, di ba, mahirap na hindi ka naman nakikinabang pero wala ka. Hindi, tsaka siyempre, nakalaya siya Siyempre, kailangan talaga ng power pagdating sa mga ganitong bagay na talaga namang kailangan kapit-tuko ka muna. Pakikinabangan ni Pero sa tingin mo, ano nang kaya pagka
pagkakalam ko, tumatakbo siyang party list Oh, pero mukhang mukhang sasabi na naman siya, mukhang babalik ulungan eh. Mukha lang na ano lang doon sa news. Tingnan natin. Pero maraming bagay ngayon. Drug case pa rin natin sa drug case. Oo, maraming bagay ngayon na nangyayari na talagang aabangan mo. Alam mo yun, yung kumbaga parang mga biglaang mga issue, diba? Parang mga biglaang issue na talagang kumbaga parang ikaw yung nakatutok sa social media talagang every time na may darating na mga maiinit na issue na pag-uusapan talaga ng ating mga kababayan talagang nagbabiral. Kaya yung post ko kay attorney kay Attorney Ting, kay Camille Ting, ang daming share yun, 100 plus. Wow. Di ba? So talagang inaabangan talaga yung mga issue na talagang napakainit pagdating nga kay BP Inday. Pero ikaw ba bro, na babalitaan mo na kung kasi pagkakaalam ko naglabas ng memo or yung ng balita parang pagbabawalan na ata yung mga survey. Bakit? Hindi ko lang alam kung bakit, pero pagkakaalam ko ilalabas na ito ng COMELEC or nailabas na ng COMELEC. Bawal magpa-survey? Oo, kailangan ang magsa-survey is yung naka-register sa kanila. Bakit siya? Ano nga nagpapa-survey? Yung Pilipinas Today. Sino? Pilipinas Today. So bawal na yun. Wala si Sarah, mababa si Sarah. Oo, iti-take down na ho yan ng COMELEC. Ibig sabihin yung mga COMELEC survey lang, like 85 si ganito, 95 si ganyan, di ba? So, hindi na pwede yan kapag hindi ka naka-register sa COMELEC. Kung tayo magpapasurvey lang online. Hindi, magpapasurvey. Bawal na rin. Bawal din? So, baka ang mangyari kapag naglabas ka ng survey, itong page mo at saka yung account mo, mawala. Hindi naman. Diba? Hindi naman siguro. Hindi, tingnan, wag mo na gawin. Sino bang mas magaling na Pangulo? Di ba? Gagano. Yan. Pwede naman siguro yun. Oo, pero pagdating sa mga politician ata na tumatakbo ngayon, bawal. Kasi ang dami kasing biruin mo, wala si Marcoleta. Survey nila? Imposible. Si Marcoleta may tanim na yan, may INC yan, may KOJC yan. May Mindanao yan. May Mindanao may Muslim community. Diba? Tapos wala sa siyempre yung sumuporta tapos din yung mga baguhan lang na kala mo naman talagang na kumahato sa survey tingnan natin. Kasi ang survey pang bulag lang di ba? Kumbaga parang gugulatin na lang yung ating mga kababayan kung sino talaga yung nangunguna. Makikita mo naman yun talaga sa doon na lang natin i-base siguro sa performance. Di ba? Yung kumbaga parang aksyon sa tunay na buhay. Senator Bong Revilla yan. Hindi, yan naman talagang pasok na pasok sa survey. Iba rin kasi yung iba rin yung karisma niya, simulat sa si Inday din Malainday din yung mga galawan niya. Kapag bumaba si Senator Bong Revilla sa grounds, di ba? Yung iba galit na galit nadali kasi, kasi ng dilaw si Bong Revilla. Kaya akala tuloy nila, di ba? Puntangin mo, di ba yung nangyari, pinadali siya pero yung mga kasama. Pero sa ating mga kababayan, syempre imulat natin yung mata kung sino yung nakakagawa ng batas na makakatulong talaga sa mga Pilipino. Tama. So yun, doon natin i-base yun. Kumbaga parang wag natin i-base kung gento, nadala lang siya pero mahirap na wala namang ginawa. Pero balikan natin si Inday. Doon sa mga sinasabi nila, pinipilit nila. Ito nga may nakausap nga ako kahapon. Ito naalala ko doon. Balikan. Alam mo sinabi sa akin? Hintayin mo. Inuuna lang si Inday. People power, di ba? Bakit si Inday uunahin mo sa araw isusunod yung Pangulo? Bakit baliktad Paano papailalim? Ba't pa ganun hindi naman nasa baba tapos mataas. Alam mo kasalanan si Inday tapos di ba? Ihuli mo kung kailan na raw tapos yung term ni mahirap yan. Kailan na tapos yung term ni Bongbong saka lang daw kakamping yung kausap ko kahapon. Yes, mahirap yan. Na kaya talagang galit na galit dati kay Marcos. Ngayon galit na galit kay Inday. Ngayon hindi na siya masyadong galit kay Marcos. Galit
nagtataka ko ano bang logic nyo? Hindi, sa iba naman yan, kumbaga parang kung sino ngayon ng malakas dun siya. Pero pagdating siguro ng 2026, 2027, 2028, nag-iiba na yan. Di ba? Alam mo ba yung ginawa ni kaya ng kaibigan nating si Secretary Vince Dizon? Ayun. Di ba? Mainit din na pinag-uusapan yung kay Secretary Vince Dizon na na kumbaga parang forced resignation sa lahat ng USEC, ASEC, mga directors ata kasama rin. So, ayan, ng DOTR So, napakaganda ng ginawa ni Sir Vince para kahit papano malinis. Kasi 'di ba, syempre, ipinagkatiwala ng taong bayan, ipinagkatiwala ni Pangulong Bongbong Marcos yung DOTR kay Secretary Bautista. Ang problema dyan, very failure. Kumbaga parang hindi natugunan ng admin ni Bautista, ni Secretary Bautista, yung mga problema. Jaime Bautista, yung mga problema talaga sa DOTR, di ba? Like yung LRT, yung mga ganyan, di ba? Mga transportation buses, airport, ang daming problema na pumasok at hindi talaga nagkaroon ng ano bang tawag dito? Ng solusyon. Imagine ngayon yung LRT, tataas yung pamasahe. So, umaaray. Ako, araw-araw kasi ako bumabiyahe. Araw-araw akong bumabiyahe. Imagine yung mga papasok sa trabaho. Yung mga papasok sa trabaho, kung sa Quezon City pa nagtatrabaho, doon pa lang ubus na ang sahod mo sa isang araw. Sa pamasahe pa lang at sa pangkain mo. Siyempre, mababa pa rin. Diba? Papasok ng alas 8, uuwi ng alas 5. Ang pamasahe, pagkain, syempre kakain ka ng breakfast, lunch, tapos ng merienda. Kumbaga, dahil nga sa hirap ng buhay, pataas ang bilihin, pataas ang pamasahe, so naaapektuhan na yung ating mga kababayan na talaga namang umaaray na. Hindi lang, talagang aray. Aray. At saka yung mga fuel, yung fuel, magtataasan na yan. Sa ano nga lang yung tinaas nga lang nilang yung 15 pesos simula rito hanggang sa amin, 15 pesos lang yan Ano? Ginawa 20 pesos. Ito mo, 5 pesos, di ba? Ang laking bagay na yan kung back and forth. Isang station lang. Kung back and forth, 10 pesos. Tsaka isang extension, station. Kumbaga parang lugi na talaga. Yun nga yung dapat siguro tanungin ng taong bayan. Mukhang sobra-sobra naman yung kinikita nila Kumbaga, ito nga ang nangyayari dyan. Nagbabayad tayo ng pamasahe. Baka pati yung pagpapagawa doon sa sinasakyan natin, parang sinasagot na rin natin. Imagine parang may parang okay lang yun, maintenance. Kaya lang mukhang overpriced yata. Di ba? Sa dami ng bumabiyahe dyan, sa dami ng pera bumapasok, saan napupunta? Yun ang siguro sa mga susunod na panahon. Talakayin natin yan. Alamin natin kung saan napupunta yung dagdag pasahe sa ating mga kababayan. Yan. Di ba? Anyways. Pero siyempre, ang aabangan po ninyo doon sa mga hindi pa nagsusubscribe, mag-subscribe na kasi nga meron pa hutong mga susunod na video. Sa susunod kayo naman ni Tito. Sa susunod na mga chismis. Ito kasi, hindi ko kami vlogger nagkataon lang na napag-uusapan lang to. Sabi nga doon sa kanta, ito ay hindi chismis, napag-uusapan lang. So yun. Ito, abangan nyo po yung mga gagawin pa po namin. Kumbaga makaka-relate ho kayo dyan kasi kumbaga parang kwentuhang tambay lang na talagang pinag-usapan. Napakape. Diba? Si Maki Hu kasi lagi nagpapakape sa akin. Alam niyo naman. So ayan media na ako, di ba? Media Betis. Kaya ito lang. So ayan, abangan po ninyo yung tututukan po namin yung Supreme Court. So 10 days po yan. Siguro magbibigay ho kami ng update po sa inyo. At doon sa iba po na hindi pa nakasubscribe po sa atin, mag-subscribe na po kayo. Sa sunod-sunod gagawin ko na yung man on the street Tatanong ako rito.
Pwede ba yun, Sir Babe? Oo, Diba? pwede yun. Pwede naman yun na pwede, siguro. Tapos, yung mga nag-subscribe po, maraming salamat po sa patuloy po ninyong panonood at pagsuporta sa B4D. Okay, maraming salamat. At ako po yung Nicolas si Tapiro. At ako po si Makay Atensyo at ito po ang Kayo ay nasa B4D. B4D.